Jamey, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Marilu. 25 years old na ako ngayon, isang registered nurse. Masasabi kong maayos naman ang takbo ng karir ko. Matagal ko na rin pong sinusubaybayan ng channel mo. At hindi ko akalain na darating ang araw na ako naman ang susulat sa'yo para ilabas ang bigat na nararamdaman ko. Ang kwento ko ay nagsimula ilang taon nang nakakalipas. Pero ang epekto nito, nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Mas matindi pa nga yata ngayon. Gusto kong magkwento tungkol sa ex-boyfriend ko, si James. 27 years old na siya ngayon. Noong naging kami, maayos naman ang lahat sa simula. Mahal namin ang isa't isa, gaya ng karaniwang magkasintahan. Pero sa paglipas ng panahon, naramdaman naming hindi kami para sa isa't isa. Maraming pangarap na hindi nagtutugma. Maraming priorities na nagbabanggaan. Kaya nagdesisyon kaming maghiwalay. Wala kaming matinding away noong nag-break kami. It was a mutual decision. At least, yun ang akala ko. Matapos ang hiwalayan, tuluyan na akong lumayo. Sinubukan kong bumuo ng bagong buhay na wala siya. Nalaman ko na lang kalaunan sa mga common friends namin na nakabuntis si James. Hindi nagtagal, binalita nilang kinasal na siya doon sa babae. Siyempre, masakit noong una. Sino ba namang hindi masasaktan malaman na ang taong pinangarap mo dati ay may bago ng pamilya? Pero tinanggap ko yun. Yun ang landas sa pinili niya eh. At yun din ang naging hudyat para sa akin na tuluyan na siyang bitawan. Nag-focus ako sa pag-aaral hanggang sa makapasa sa board exam at naging busy sa trabaho sa ospital. Sa loob ng 3 taon, naging single ako. Hindi dahil hindi ko kayang magmahal muli, kundi dahil mas pinili kong mahalin muna ang sarili ko at ang karir ko. Ayokong pumasok sa isang relasyon na hindi ako handa. Pero Miss Jamie, mukhang mahilig talagang magbiro ang tadhana. Akala ko, tapos ng chapter namin ni James. Akala ko, magkaibang mundo ng ginagalawan namin. Isang gabi, nagkaroon ng reunion ng barkada. Matagal na kaming hindi nagkikita-kita kaya excited ako. Pagdating ko sa venue, laking gulat ko nang makita ko siya. Nandoon si James. Noong una, naging awkward eh. Nagingitian lang kami. Isang pilit ng ngiti na nagsasabing, "Kumusta ka na?" Umiwas ako ng tingin at nakipagkwentuhan sa ibang mga kaibigan ko. Sinubukan kong i-enjoy ang gabi. Kumbinsin ng sarili ko na wala na akong nararamdaman para sa kanya. Pero habang tumatagal ang gabi, padami na rin ng padami ang naiinom naming alak. Nagsimula kaming mag-usap muli. Nagtatawanan sa mga lumang alaala. Sa bawat baso na naiinom ko, tila unti-unting natitibag ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Naaalala ko pang amoy ng pabango niya. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin kapag tumatawa siya. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, nakalimutan kong realidad. Nakalimutan ko na may asawa na siya. Nakalimutan kong lahat ng rason kung bakit kami naghiwalay. Hinalikan niya ako at sa halip na itulak siya, tumugon ako. Isang halik na puno ng pangungulila, ng what ifs, at ng maling akala na pwede naming ibalik ang nakaraan. Ang sumunod na nangyari ay isang bagay na pinagsisihan ko agad paggising ko. Nagpunta kami sa isang kwarto, Miss Jamie. Gusto kong linawin na kahit lasing ako, alam kong nangyayari. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi ko yung tunay na ginusto. Hindi sa ganoong paraan. Lasing kami pareho. Nadala lang ng emosyon at ng alak. Pero tapos ni. Nangyari na. Kinaumagahan, pagkagising ko,
Ang matinding sakit ng ulo ko ay hinaluan ng matinding hiya't pagsisisi. Nakita ko si James na natutulog pa sa tabi ko. Sa sandaling iyon, nanliit ako sa sarili ko. Nandidiri ako. Paano ko nagawa yun? Paano ako naging kabit kahit para sa isang gabi lang? Agad akong nagbihis. Hindi ko na siya hinintay magising. Tumakas ako mula sa kwartong iyon. Dalang bigat ng aking kasalanan. Simula noong araw na iyon, hindi na ako nagpakita sa kanya. Hindi ko sinasagot ang mga tawag o text niya. Block siya sa lahat ng social media accounts ko. Gusto kong ibaon ang gabing yun sa limot. Gusto kong maniwala na panaginip lang lahat. 3 taon ang lumipas muli. Career pa rin ang inaatupag ko. Naging matagumpay ako bilang nurse. Pero sa aspeto ng pag-ibig, nananatili akong sarado. Marahil dahil na rin sa takot at hiya sa nangyari. Until one day, nagkita muli kami ni James. This time, hindi sa isang inuman, kundi sa isang mall. Maayos ang itsura niya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko na siya matakbuhan dahil nakita na niya ako. Nagkaroon kami ng oras para mag-usap ng seryoso. Wala nang alak, wala nang maling emosyon. Doon ko nalaman ng totoo. Wala na sila ng asawa niya. Hiwalay na sila. Noong marinig ko yun, Miss Jamay, parang may nabunot na tinik sa puso ko. Sa isip ko, malaya na siya. Hindi ko na kailangang makaramdam ng guilt dahil single na siya. Hindi ko na kailangang isipin na nakakasira ako ng pamilya. Dahil mahal ko pa rin naman yata siya talaga, hindi ko na siya nilayuan. Hinayaan ko ang sarili ko na muling mapalapit sa kanya. Masaya kami. Bumalik ang dating samahan. Pero mas mature na ngayon. Mas marunong na kaming magpahalaga sa isa't isa. Inisip ko na ito na marahil ang bigay ng tadhana. Isang second chance para sa aming dalawa. Matapos ang 1 taon ng pagiging magkasintahan muli, nagdesisyon kaming magpakasal. Ang araw ng kasal namin ay isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa wakas, naging Mrs. Marilu na ako. Handa na akong bumuo ng pamilya kasama siya. Handa na akong maging stepmom sa anak niya sa una. Pero Miss Jamay, ang kasiyahang yon ay panandalian lang pala. Ang tadhana, hindi lang pala mapaglaro. Minsan malupit din ito. Ilang buwan matapos ang kasal namin, naglilinis ako ng gamit sa bahay. May nakita akong lumang cellphone ni James. Ewan ko ba kung bakit, pero tinangka kong buksan ito. Siguro dahil nausisa lang ako. Buti na lang, madali lang hulaan ng password. Nag-browse ako sa mga messages at doon ko nakitang katotohanan. Ang petsa ng mga messages ay noong panahon na nagkita kami sa reunion, yung gabing may nangyari sa amin. Nakita ko ang mga text messages ng asawa niya sa kanya. Mga text sa puno ng galit, sakit at pagmamakaawa. Nalaman ng asawa niyang nangyari sa amin. Nalaman niya na nag-check-in kami sa hotel. Ewan ko kung paano niya nalaman. Siguro may nakakita sa amin o baka umamin si James. Sa mga text, malinaw na sinabi ng asawa niya, "James, alam ko ng lahat. Hindi ko kayang patawarin ang ginawa niyo ni Marilu. Tapos na tayo." Miss Jamay, doon gumuho ang mundo ko. Ang akala ko, naghiwalay sila dahil lang na hindi sila magkasundo o dahil nawala ng pagmamahal. Ang akala ko, naging single siya dahil kusang natapos ang relasyon nila. Pero hindi pala eh. Ako palang dahilan. Ang gabing pinagsisihan ko. Ang gabing akala ko'y tinakasan ko na. Yun palang naging mitya ng pagkasira ng pagsasama nila. Yun palang rason kung bakit nawalan ng buong pamilyang anak ni James.
At ang mas masakit pa, Miss Jamie, ay ang katotohanang alam iyon ni James. Alam niya noong nanliligaw siya ulit sa akin. Alam niya noong nagpapakasal kami. Pero hindi niya sinabi sa akin. Hinanindigan niyang kasinungalingan na naghiwalay sila bago pa kami muling magkaalapit. Ngayon, tuwing tinitignan ko ang asawa ko, hindi na lang pagmamahal ang nararamdaman ko. Nahaluan na ito ng galit, pandidiri sa sarili ko, at matinding konsensya. Paano ko naitayo ang sarili kong kaligayahan sa guho ng kaligayahan ng ibang tao? Paano ko matatanggap na ang kasal namin ay bunga ng isang kasalanan na nilihim sa akin? Nurse ako, Miss Jamie. Ang trabaho ko'y magpagaling at mag-alaga. Pero pakiramdam ko ngayon, ako ang may pinakamalalang sakit. Ang sakit ng katotohanan. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang tignan sa mata. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang mahalin gaya ng dati. Anong gagawin ko? Iiwan ko ba siya dahil sa lihim na ito? O mananatili ako sa piling niya? Dalang bigat ng katotohanang ako palang naging kontrabida sa kwento ng dating pamilya niya. Sana po, matulungan niyo ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat, Marilu, sa pagtitiwala mo sa Dear Jamie para ibahagi ang iyong napakabigat na pinagdadaanan. Mga ka-confession, ramdam niyo rin bang bigat ng kwento ni Marilu? Isang sitwasyon na puno ng komplikasyon kung saan ang biktima at ang nagkasala ay tila naghahalo. Ang hirap isipin na ang gabing inakala niyang tinakasan niya ay ang gabi palang tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ng maraming tao. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Marilu? Kung kayong nasa sitwasyon niya, anong gagawin ninyo? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamie. Hanggang sa susunod nating confession.